Magandang gabi po ulit. Tayo po ngayon ay nagsasama ngayon sa ating patuloy ng ating pag-aaral ng Aklat ng Isaiah chapter 34. Tayo po ngayon ay nasa verse 12 to 13, no? So, ngayon nga po ay bago tayo magsimula, tayo po muna idadako sa ating panalangin. Samahan niyo po ako. Ama, maraming salamat po sa gabing hapon ito. Sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong kalakasan pa, Ama. Panibagong karunungan na binibigay mo sa amin. Samahan niyo po kami sa pag-aaral namin ito. Kung ito yung makapagbigay sa amin lalo ng malalim na karunungan, Panginoon, na magmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming may taas. Ikaw lamang po ang aming mapapurihan, Ama. Gabayan niyo po ang bawat isa, ang pamilya ko, ang mga mahal sa buhay, ang buong kongregasyon ng Touching Lives. Patuloy niyo po aming gabayan. At ito ay maunawaan namin pare-pareho at ito ay maipamuhay namin na mapagbigay ng kapurihan at karangalan sa iyo. Nataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Yan. So, magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi sa mga nandyan. At yun nga po, hindi ko nga po nakikita kung sino. Hindi ko alam bakit, pero sa aking paligid ay kaming dalawa na ng lola ko dito at siya nga po ay nakahiga. Sana ay naririnig niya rin po, no, aking boses. So, tayo ay magpapatuloy sa talata 12 and 13. Kahapon nga po ay natalakay natin ang 10 and 11, yung ang tutok ito sa araw-gabi, hindi ito mamamatay at patuloy na papailan lang ang usok habang panahon hindi ito mapapakinabangan at wala nang daraan doon kahit kailan. Tumutok ito nga doon sa init, no? Sa init at apoy na siyempre, ito po tumutukoy sa impyerno, no, na gagamitin para sa mga paparusahan ng Panginoon sa mga sumuway sa Kanya. Particularly, ang tinutukoy dito is ang Edom, no? Pero alam naman natin, tulad po nung naumpisahan, ay hindi lang po ito sa Edom tumutukoy, kundi sa sa lahat, no? At ito nga po sa verse 11, ang mga mananahan dito ay mga kuwago at mga uwak. Ang lupaing ito ay lubusang wawasakin ni Yahweh at liwanag na nakatiwangwang. So, tumutukoy po ito, syempre, sa magiging itsura ng lupain, no? Mga ibon na to ay sumusimbolo rin sa isang sitwasyon na may inabandona or sitwasyong na may natiwangwang o nasira or nawasak. So, kaya mapapansin natin, ang mga ibong ito ay tumutukoy ay tumisimbolo sa isang malalim o madilim na sitwasyon, which is wala na talagang, hindi na magagamit yung lupa, no? Hindi na magagamit yung nasirang lupain kasi wasak na, no? So, nakatiwangwang, isang bagay lamang na magiging kahinatnan ng mga tao o isang bansa na patuloy na sumalungat sa kalooban ng Panginoon. At tayo tutuloy nga po sa ating 12 to 30 sa pagpapatuloy ng pagwasak ng Panginoon sa Edom, no? At dito sa verse 12 ay sinabi dito, dooy wala nang maghahari at mawawala na rin ang mga pinuno. Sa CSB or sa Christian Standard Bible, no nobles will be left to proclaim a king, and all her princes will come to nothing. So, sa King James Version naman, sinabi dito, they shall call the nobles thereof to the kingdom, but none shall be there, and all her prince shall be nothing. So, ang talatang ito ay nagpapahayag ng propesiya hinggil sa lubos na pagkatiwangwang, no, at kawalan ng pamumuno sa lupain. So, pagpapatuloy, kahapon, makikita natin na ito nga po ay magmimistulang abandonado. So, ito naman, tumutukoy naman sa wala nang halos maghahari, no? Wala nang ibang maghahari. Alam naman natin na ang Panginoon lamang ang talagang maghahari or mangunguna sa lahat. At ito nga po ay pagpapakita ng kawalan ng pamumuno sa lupain ng Edom na pinoprophesize or na naging propesiya na sisirain dahil sa paghatol ng Diyos. So, nag-iiwan ito ng imahe ng isang bansang nawasak, no? Isang bansang pinatigil ng
pinatigil ang ekonomiya, ang kagandahan, no, from beautiful to disaster. So yun yung nangyari, no, at ito po ay tumutukoy sa kahinatnan ng kanilang pagsalungat sa Panginoon. So magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat sa iyong pagsama. Tayo po muli ay sama-sama manalangin. Alam ko nandiyan si Pastor Dom kasi nag-share na siya sa GC, no. So magandang gabi po sa lahat ng Touching Lives family. Yan, magandang hapon, Pastor Claude, Pastor. Thank you po, Pastor. Alam ko nandiyan ka na dahil ganoon din ako sa iyo. lagi mo sama agad, no. So, yun po, isang bagay lamang na tayo ay pinapaalalahanan ng talatang ito na ito yung kahihinatnan, no? Ito yung magiging resulta ng patuloy na pagtalikod. Hindi lamang sa Edom, kundi sa lahat, no? Sa lahat ng bansa. Magandang gabi, Sister Irene. Salamat sa iyong pag-join. Tayo ay sama-sama ulit sa ating pag-aaral. So, dito makikita natin na nag-iiwan ito ng imahe ng nawasak na bansa na wala nang matitirang maharlika para pumili ng mga hari o mamamahala mismo sa lupain. At ito nga po ay tinatampok ng talatang ito ang kumpletong pagkawasak, no? Pagbagsak ng nagahari na uri ng Edom at anumang pagkaatulad ng mga kaayusan. Again, wala na, literal na wala nang mapipili or wala nang pipili mismo kasi nga dito mismo ay ang Panginoon na ang mismong mamumuna, no? So sa naunang talata, inilarawan ni Propeta Isaiah ang pagkatiwangwang at pagkawasak ng darating sa lupain ng Edom. Dito nga po ay binanggit niya ang tungkol sa lupain na magiging isang kaparangan na may mga mababangis na hayop na sumasakop at wala nang natitira para ang kinin ng mga tao bilang kanila. As in, totally abandoned, no? Isang abandonadong lugar na kung saan ay wala nang makikita ni aninuman na magkiklaim na ito ay may naghahari o may nagmamay-ari pa. Ang imahe ito ay isang ganap at lubos na pagkawasak. Totally disaster, totally destruction na hindi na muling makakabangon pa na siyempre nakabase sa human capability, no. But again, ito ay isang parusa po mula sa Diyos na para sa kasamaan at kasalanan ng mga tao ng Edom. Again, isang bagay lang na naging resulta, no. Ito yung bagay na sitwasyon na patuloy na pagsalungat sa Panginoon, patuloy na paglaban or pagtanggi, no, sa kanyang presensya. So ang talata ay naglalarawan ng resulta ng pagkawasak at ito ay isang parusa na igagawad mismo sa lupain nga po ng Edom at makikita ito sa darating na panahon, kundi doon sa sinasabi ng Panginoon na sa araw niya. No? So dahil sa matinding pagkawasak ay matatapos na po lahat, no? Matatapos na ang pang-aabuso o anumang pagpili sa mga hari o mga sinumang maglilid ng isang lugar. So ito nagpapahayag din ng lubos na paalaala sa lahat, hindi lang po sa sa mismong Edom, kundi sa ating mga kasalukuyan sa panahon na to, na ang Panginoon na hahatol at siya ay patuloy na kumikilos, patuloy na nakikita kung ano yung ating ginagawa. So ito ay nag-iiwan ng imahe ng isang bansang nawasak na wala nang matitirang kahit ano, no? So tulad ng nabanggit natin kanina ay tipong mga ibon na lang ang matitira, ng ibon na lang ang mananatili. Sa talatang ito, siyempre alam natin na ito ay tumutukoy sa mga maharlika at pinuno ng Edom at ito ay nagsasaad na wala nang mapipili or wala nang tatayo bilang hari dahil ito ay totally dysfunction na kumbaga, no? Ito ay maaaring maunawaan bilang isang deklarasyon ng walang kabuluhan ng paghahanap ng kanlungan o proteksyon mula sa paghuhukom sa darating, ang sariling kakayahan na hindi maunawaan ang resulta ng pagsuway. So again, sila ay naging tiwala sa kanilang mga sarili at inignore nila o disregard nila ang
kakayahan ng Panginoon o ang kapangyarihan mismo ni Yahweh. So dito ang pinuno ay ito yung mga tagapamahala at maimpluwensya at makapangyarihan. Subalit mawawala na ng silbi ang lahat ng ito, ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay tipong bulang na wala dahil sa kaparusahan at paghatol ng Diyos. Ang parirala rin ito ay nagpapahiwatig ng ganap na hindi na magagamit o wala ng saysay na kalakasan o kagandahan ng lugar. Ito ay husgahan batay sa kanilang mga ginawang pamumuhay na hindi nagtiwala sa Panginoon. So, tandaan natin ang konteksto ng Isaiah 34 ay ang pagtuturo, pagbawasak at nandito rin yung pagpapala. Dito, sino man nananatili ay isasama ng Panginoon sa kanyang bagong kaharian. So, kaya mga kapatid, again, wag na nating hangarin, no? Yung kagabi ay tumutukoy sa impyerno, sa init, no? Imagine mo yung boiling point pala ng tubig. Umiiyak na tayo. Simpleng init pa lang ay banas na tayo. Ay wag na natin hintayin na yung times 6, times 7 o more than that na hindi namamatay o hindi nawawala yung init. Dito ay totally wala nang maghahari. Dito ay ang Panginoon na po siya na ang mangunguna, no? Dahil sa mga maharlika at pinuno dito ay tatapusin na ni Yahweh ang kanilang pagiging pinuno. So ang lahat, ang kanyang mga prinsipe ay yun nga, no, mawala ng magiging function or magiging halaga, no? So binibigyan din dito ang walang kabuluhang pangwakas at pagkabagsak, no? Ang pagkabagsak na ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng mga taong sumasalungat sa Diyos. So again, mababaliwala ang lahat ng kapangyarihang inilagaan mo, ang authority or yaman na inipon mo sa kabila ng lahat na wala kang gabay or hindi ka nagtiwala sa Diyos, totally mawawala, no? Mabubura. Snap of fingers ng Panginoon ay talagang saglit lang ito dahil sa kanya paghatol sa iyong kasalanan. Sa panahon natin ngayon, marami pa rin na nananatili mamuhay na magtitiwala sa mga bagay, material at sa sarili. Even yung mga nasa posisyon, mga nasa authority ay mas kinikilala ang kanilang sarili bilang isang may kapangyarihan at walang makakatalo o makakapagpabagsak. Subalit again, tulad ng ginawa ng Panginoon sa mga sa mga pinuno ng Edom, ay hindi po malayo na ito ay mangyari din sa mga tao patuloy na mas nagtitiwala sa kanilang mga sarili, sa mga tao, no, o sa mga material na bagay. Mga nagiging kampante sa buhay, mga nagiging kampante dahil meron sila nito at kala nila ay panghabang buhay na to. Pero again, ang buhay natin dito sa mundo ay hindi ito ang tunay at pansamantalang buhay na inaalok ng Panginoon. So, ang mensahe ng talatang ito ay babala, no? Babala at siyempre nandoon din yung pagpapayo. Ito ay nagsisilbing paalaala na walang sino man ang ligtas, no? Ligtas sa pagsuway. Ibig sabihin, sumuway ka, tinalikurin mo ang Panginoon, hindi mo siya pinagkatiwalaan, no? Hindi ka nanampalataya, hindi ka maliligtas dun sa paghatol niya, no? Again, ang mga magiging kahinatnan nito ay nakabase sa kanilang mga aksyon o sa ating mga aksyon. Tandaan natin na hindi tayo makapaglihim o makapagtago sa ating mga ginagawa araw-araw sa Panginoon. Ganun din ay kahit na ang pinakamapangyarihan at maimpluwensyang mga tao, no, mga politiko, mga na sa authority na may posisyon na hindi kumikilala o hindi nananampalataya sa Panginoon, mas pinapaboran ang kanilang mga sariling kagustuhan, ay siyempre dadating din sa ilalim din sa paghatol ng Panginoon. So dito, binibigyan din dito ang kahalagahan ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang pamamaraan at paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. Siyempre, nandun pa rin po yung pagsisisi, no? Yung repentance. Again, napakalaga po na tayo ay manumbalik, no? Manumbalik, magsisi at
sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban ng sino man na dito lang sa mundo ay panandalian lamang ang proteksyon at hindi matibay, walang matibay na kasiguraduhan ng kaligtasan. Siyempre again, ang Panginoon lamang at ang Panginoong Hesus lamang po ang tanging susi, no, yung sa pananampalataya natin sa Kanya. At hindi sa pananampalataya natin sa mga nagbibigay every week ng mga ayuda. Hindi po, no? Ito po ay walang tibay o katatagan. Pero ang Panginoon ay security, no? Security, protection, complete, no? Again, ang mga maharlika at prinsipe na ito ay hindi na kailanman mamumuno, mawawala na sila ng otoridad sa loob ng Edom, at dito ay nagpapahiwatig ito ng pagkawasak, no? At kawalan na nga po ng kanilang kakayahan upang mamahala. Tandaan natin, ang Edom ay ang pinaka tinutukoy dito sa talatang ito, sa chapter na to, subalit tinutukoy din ito ay yung sa ating pangkasalukuyan sa lahat, no? Sa lahat ng bansa. Again, ang paghatol ng Panginoon ay wala kang maitatago, no? What you sow, you reap. Galatians 6:7, Galatians 6:7 to 9. 7 to 8, yan. So, again, tandaan natin na wala ng kabuluhan ang lahat ng makalupang kapangyarihan, ang lahat ng yaman o otoridad dito sa mundo ay tipong easily mawawala, no? Sobrang pagkaganid mo sa iyong pwesto, sa iyong posisyon, sa kayamanan, sa salapi, ito ay mawawala, no? Alam natin, ito pansamantala lamang at madali itong sunugin ng Diyos. Ang pwesto mo, ang otoridad, ang posisyon ay hindi pang habang buhay, kundi ang pagiging Diyos at ang pagiging tunay na hari ng Diyos ang hindi nababago. So hindi tayo dapat magtiwala sa pamumuno ng tao, no? Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Tulad nung nabanggit ko sa chapter 33, noong hindi pa naghahalalan, no? Before ng halalan, lahat ng mga tatakbo ay may pangako yan, pero lahat po yan is hindi po kayang tuparin lahat, no? Kasi bakit? Siyempre, hindi rin po ito kalooban ng Panginoon. Subalit, ang lahat ng pangako ng Diyos ay matutupad, no? Matutupad. So, again, ang bunga ng paghihumagsik ay magkokos ng pagbagsak, magkokos ng pagkawasak. So, sa buod ng talatang ito ay nagsasabi ng kawalan ng halaga o kabuluhan ng paghahanap ng kanlungan o proteksyon o maglalayo sa paghatol ng Diyos. Gumagamit ito ng mga pangyayaring imahe at simbolo o simbolismo upang ihatid ang mensahe na walang sino man ang makakatakas sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Again, ang kapangyarihan at soberanya ng Diyos ay malawak, lahat ay kaya niyang abutin, no? So, kahit na pinakamapangyarihang pinuno, sa huli ay wala ng kapangyarihan sa harap ng banal na paghatol. Ito po ay paalaala ulit, babala ulit, isang payo ulit na tayo ay manumbalik, sumunod at tumugon tayo sa ating pagkatawag. What is our purpose? To glorify Him, to trust Him, and to praise Him, no? Siyempre gawin yung kalooban ng Panginoon, kung ano man yung naging kaloob niya sa atin. So, upang maiwasan ang pagharap natin sa katulad na kapalaran ng Edom, tayo ay sumunod sa Panginoon. Ang ating patuloy na pag-aaral, pagbabasa ng Biblia, pag-unawa dito at ipamuhay ang pinakasusi sa lahat, hindi ang pagbabaliwala at pagtanggi sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga pamamaraan at kanyang kalooban. So, again mga kapatid, napakagandang talakayan ng verse 12. No? Sa verse 13, tutubuan ng damo ang mga palasyo at ang mga napapadirang bayan. Ito ay titirhan ng mga asong gubat at pamumugaran ng mga ostrich. No?
Sa CSB, her palaces will be overgrown with thorns, her fortified cities with thistles and bright briars. She will become a dwelling for jackals and an abode for ostriches. So ito ay naglalarawan na isang tanawin na lubos na pagkatiwangwang o abandona, no? At ito ay tumutukoy din sa banal na paghatol na kung saan ang dating makapangyarihang mga kuta at mga palasyo ng Edom ay inabutan na, no, ng mga tinik, no? Tutubuan ng mga damo. Isang bagay na nagpapakita na wala na nag-aalaga, wala na nagme-maintain, totally nakatiwangwang. Ito ay naging kanlungan na lang ng mga mababangis na hayop at ng mga ibong mandaragit, no? Nabanggit nga po yung buitre at uwak. Ang imang ito ay nagpapahiwatig ng ganap na pagkawasak ng lungsod at ang pagbaliktad ng dating kaluwalhatian nito. From beauty to sadness, no? So, ganun po ang sitwasyon ng Edom. Dito nagpapakita ng imahe, nagpapakita ang talata ng patuloy na ang pagsalungat sa Panginoon ay isang bagay na may kahihinatnan at ito ang inilalarawan sa talatang ito, kundi ang pagkatiwangwang. So, magandang gabi po, Ate Rose, yan. Yan, from Laguna, no? Si Ate Rose ay nasa Laguna. So, ang banal na paghatol ng Diyos ay hindi lang tumutukoy sa Edom, tumutukoy din to sa darating na panahon. Kaya tayo ay patuloy na binibigyan ng paalaala. So, ang mga tore ng mga palasyo ay mapupuno ng tinik na tumutukoy din sa isang sitwasyon na napabayaan or mapapabayaan at typical na nagpapakita ng pagkaabandona. Yung kagandahan ng isang lugar na punong-puno ng kasiyahan at kasiglahan ay mababalot ng kalungkutan at kadiliman. Ito ay tumutukoy nga sa paghatol at kaparusahan ng Diyos sa isang bansang hindi sumunod at hindi nagtiwala sa Kanya. Ang imahe ng tore, ang imahe ng palasyo ay na tinutubuan ng tinik ay karagdagang nagmumungkahi para ipahayag ang kompletong pagkasira o pagkawasak ng struktura. At ganoon din ang lipunan at militar. So, ang mga tinik ay mga damo ay tumutukoy, kumakatawan sa kasalanan at mga sumpa ng pagkahulog, no? Sa Genesis 3 verse 18 na nagpapahiwatig na ang lupain ay naiwan sa mga kahinatnan at kasalanan at sa banal na paghatol. Ang pagkatiwangwang na ito ay resulta ng paghatol ng Diyos gaya ng makikita sa iba pang ng mga propesiyang verses o talata na makikita rin sa Jeremias, no? Kung saan ang lupain ay inilarawan na nasakop ng mga ibang bansa dahil sa pagsuway ng mga tao. So isang bagay na nagpapakita ng kahinatnan o resulta ng hindi patuloy na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang lugar ay mawawalan na ng proteksyon. Ito ay mawawalan na rin ng kagandahan. Punong-puno na ng mga dawag at umabot na ang mga muog na ito sa mga taas. At binibigyan din nito na ang kabuuhang palasyo ay nagpapakita ng hindi na positibong larawan. At nagpapakita ito ng puot at kaparusahan at sumpa na kanilang itinanim, no? At kundi kanilang naging resulta ng kanilang pagsuway. So gaya ng makikita natin sa mga aklat sa mga verses, mga chapter ng Isaiah sa 7, kung saan ang sinasagisag ng mga ito ay ang pagiging baog, no? Wala nang production, wala nang pag-unlad, typical na totally disaster, no? Isa na lamang bakanteng lupain na wala nang napuproduce or wala nang nagiging ganda.
At ito ay nagsisilbing babala sa mga kahinatnan at pagtalikod sa Diyos. Hindi lamang sa Edom, again, patuloy tayong pinapaalalahanan ng talatang ito na tayo ay mas maging matibay sa pagkapit natin sa Panginoon, sa pagtitiwala natin ang ating pananampalataya na patuloy natin dapat sinusuri, no? Ina-assess every day. Yun ang pinaka talaga no? I-assess natin every day ang ating pananampalataya kung tayo ba ay nandun pa rin, no? Search me, O Lord, no? Psalms 139 verses 23 to 24. So kadalasang nauugnay ito sa pagkaabandona. Walang nakatira na tumutukoy sa napabayaang lugar. Ang pagkakaroon ng mga hayop dito ay nagpapahiwatig na ang lupain ay naging hindi na matitirhan o literal na mababangis ang mga titira. Ibig sabihin, wala ng mga tao ang kayang tumira dito. At ngayon ay isang lugar na sumisimbolo sa isang kaparusahan at paghatol ng Diyos. Ang pagbabago ito mula sa isang mataong lugar tungo sa isang pulutong ng mga hayop, mga asong gubat, ay nagpapahiwatig ng kalubaan ng paghatol ng Diyos. So ito yung pinaka-worst, no? Pinaka-sagad na, dahil wala sila sa God, ito yung naging sagad nilang sitwasyon, no? So isang bagay na ating patuloy na natututunan, no? Patuloy na mas lumalalim ang ating pananampalataya dahil sa mga bagay na to, sa mga pag-aaral na to, na pinapaalalahanan tayo na huwag tayong mapapagod, huwag tayong magsasawa at huwag tayong titigil, no, sa ating pagsunod sa Kanya. Dahil hindi nga mapapagod, hindi masasayang ang ating pagpapagal dito sa ating buhay sa mundo, sa ating pagsunod sa Kanya. So ang pagbabagong ito mula sa isang mataong lugar, siksik, liglig at umaapaw na sitwasyon ng Edom ay mapapalitan ng nakakalungkot at madilim na imahe. At dito nga po makikita rin ito sa imahe na matatagpuan sa Jeremias chapter 9 verse 11, na kung saan ang Jerusalem ay inilarawan bilang isang bunton ng mga guho, isang yungib ng mga asong gubat o mga jackal, no, na itinatampok ang ganap na pagkatiwangwang at pagkawasak at pagkabagsak na dulot ng matinding galit ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway, no? So again, mga ostrich nabanggit din dito. Alam natin ang ostrich ay malaking ibon, no? Walang uri ng ibon tulad ng mga jackal o asong gubat ay nauugnay sa mga tiwangwang na rehiyon noong panahon ng Biblia, no? Ang mga ostrich ay tinuturing na maruruming hayop na mababasa natin sa Levitico sa chapter 11. At ang kanilang presensya sa isang lupain ay nagpapakita ng pagkaabandona ng lugar. At syempre, dahil kumakain nga sila o isang silang maruming hayop, ay nagpapakita ito ng larawan ng maruming lugar, maruming lupain. So ang paggamit ng mga to ay isang konteksto na binibigyan diin ng tema ng pagkatiwangwang at ang pagbaliktad ng sitwasyon o kapalaran ng Edom o ng lupain. Ang imaheng ito ay naayon sa iba pang mga propesiya sa mga iba pang kasulatan na tulad ng Panaghoy chapter 4 verse 3, kung saan ang mga avestruz ay ginagamit upang ilarawan ang mga kawalan ng pangangalaga o ang ostrich, no? Ang kawalan ng pangangalaga o pag-aalaga na sumasalamin sa spiritual at physical na baog o pagbagsak, no? Yung lack of spiritual growth, no? Ang daming ginagamit ng kaaway, ang daming ginagamit na panlilinlang upang tayo ay hindi lumago, no? Inihila tayo palayo. Inihila tayo sa ating mga gawain. Nililin lang tayo sa mga bawat sitwasyon na tayo ay nag-iisip, no? Pero again, tandaan natin ang ating pagtawag at pagdulog sa Panginoon ng tunay na magbibigay sa atin ng karunungan at
kaayusan ng isip upang tayo ay patuloy na sumunod sa Kanya. So, ang mga tinik o mga damo ay ang mga elementong sumisimbolo sa pagkawasak at ito'y tumutukoy din sa sumpa, no? Kinakatawan ito ng mga resulta na paghatol ng Diyos. Again, ang mga pag-aaral nito ay patuloy na sinasabi sa atin ng Biblia na hindi dapat tayo tumigil sa pagsunod sa Kanya. Hindi tayo dapat sumalungat sa kalooban niya. Kung ano man ang Kanyang iniuutos ay ating kailangan sundin at kailangan natin ipamuhay ang Kanyang mga salita. Tandaan natin, ang bunga ng lahat ng ating ginagawa ay sa dulo natin makikita. Ang resulta sa paghatol ng Diyos sa atin ay makikita sa ngayon. Kung paano tayo ngayon namumuhay, kung baka ito ay nagbibigay ba tayo ng kapurihan at karangalan sa Diyos o baka sa ating mga sarili lamang. Ang paghatol ng Diyos sa Edom ay nagsisilbing matinding paalaala ng mga kahinatnan ng pagre-rebelde laban sa Kanya. Ang mga bansa at ang mga individual ay tinawag na umayon, no? Sumunod sa Kanya. So magandang gabi sa aking mama, Concepcion Derrero. Yan ma, magstay ka, tayo mag-aral, although patapos na ako. So, upang maiwasan ang espiritual na pagkawasak, isang bagay na patuloy kong nai-enjoy, no? Yung araw-araw na pag-aaral, araw-araw na pagsunod, no? Maraming hindi makakaunawa o makakaintindi sa'yo kasi hindi ka nila naiintindihan. Pero dahil hindi ka nila naiintindihan mo sila. So, isang bagay na talagang kamumuhian ka ng mundo ay ang pagsunod mo sa Panginoon. Kaya nga, ako madalas, dahil sa pagiging, ay minsan wala talaga, no? Wala talagang mga, but again, isang sign na kampi ako ng Diyos, no? Kumakampi ako sa Panginoon. Mas pinipili ko yung pagsunod sa Kanya kaysa sa mundo. Isang bagay na, yun nga po, no, alam ng Panginoon yung sitwasyon ko, subalit sa Kanya pa rin ako titiwala. Yan. So, again, ang simbolismo ng pagkawasak ay imahe na makikita natin ng mga tinik, dawag, damo, mga iba't ibang uri ng mga hayop ay mas nagbibigay diin sa kabuuan ng paghatol ng Diyos. Isang resulta na nagpapakita na walang ligtas o walang makakawala sa anumang kaparusahan na ibibigay ng Diyos sa mga taong sumusuway sa Kanya. Ang patuloy na pagtitiwala sa mundo, ang patutuloy na pagtitiwala sa hindi kalooban ng Panginoon ay isang senyales ng pagsuway at pagtalikod. Lahat ng mga bagay na tayo ay namubuhay na hindi according sa kalooban ng Panginoon ay isang pagtalikod at pagsuway, pagsalungat sa Kanyang kalooban, no? Marami ang mas naniniwala sa mga ibang Diyos-Diyosan, sa mga pampaswerte, no? Sa mga kung ano-ano man, no? Ito ay walang magagawa. Walang magagawa ang mga to. Tandaan natin, pwede tayong i-bless ng demonyo. Pwede tayong i-bless. Hindi lahat na porket na-bless ka ay galing sa Diyos. Yan po ay galing sa demonyo, no? Lalo na mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Again, mga kapatid, patuloy natin i-assess ang ating mga sarili. Patuloy nating palalimin ang ating relasyon sa Kanya. Tandaan natin na yung apoy na hindi namamatay, again, kung sarili mo lamang ang iniisip mo, pwede naman, di ba? Pero ito po, paalaala na tayo ay patuloy na sumunod sa Kanyang kalooban. Huwag tayong malinlang sa takbo ng mundo. Huwag tayong sumabay sa takbo ng mundo dahil ito po ay punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng pandaraya. Tandaan po natin, si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Okay? So, binabanggit din ng talata na ang mga lugar na ito ay nagiging isang tirahan ng mga iba't ibang klaseng hayop, no? Dito nga po ay makikita natin na mas binibigyan din ito ng talata ang pagkaabandona o pagkawasak
lalo na sa spiritual na paglago. Sa mga darating at pinagmamalaking lungsod na ito, na nagmustulang mga masisigla, ngunit ngayon ay naging baog. Kaya ang pagkakaroon ng mga nilalang na mga ito, mga mabangis na hayop na ito ay nagpapakita ng isang kuta na mula sa pagiging palasyo ay naging isang abandonadong lupain. Sumisimbolo ng kumpletong pagkawala ng pagkabagsak ng isang masiglang lupain. Pagkawala ng mga tirahan ng mga tao at ang pagbabalik ng mga lugar na ito sa isang estado ng ilang na nagpapakita ng pagkasira. So sa mas malawak na kahulugan ng talatang ito ay makikita bilang isang babala laban sa mga panganib at pagmamataas. Dahil sa iyong otoridad, sa iyong posisyon ay madalas tayo ay napapangunahan ng yabang at pagmamalaki. Ang mga bansang binabanggit sa propesiyang ito ay kilala sa kanilang pagmamataas ng pagiging sapat sa sarili, tiwala sa sarili, at binabalaan sila ni Propeta Isaiah sa kanilang kapalaluan ay ang yabang nito ay hahantong sa kanilang pagbagsak. So again, ang imahe ng tinik at dawag na tumatama sa kanilang mga palasyo at kuta ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalaala na ang makalupang kayamanan, makalupang gawain, makalupang kagustuhan at makalupang kapangyarihan ay panandalian. Panandalian lamang. Ang lahat na nakukuha mo ng mabilisan, mabilis na mawawala. Ang lahat na makukuha mo sa temporaring kasiyahan ay temporary lang. No? At ang tunay na seguridad ay matatagpuan lamang sa pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Again, ma-share mo lang yung anumang meron ka. Then what? What's next? Magaling ako sa ganito. May ganito ako. No? May bago akong cellphone, may bago akong damit, may bago akong sapatos. Then what? Napatunayan ko yan sa dami ng sapatos ko. Sa dami ng tinda kong sapatos. Every time na makikita ko, imamain ko. Dahil ang ganda. Nung pag dumating na, wala na. No? Tapos na yung excitement. Wala na. Maghahanap na naman ako ng iba. Walang contentment. So, isang bagay lamang na tayo ay pinapalalahanan ng Biblia na tayo ay mas manatili sa Panginoon dahil siya lamang ang mapagbibigay ng fulfillment at ng satisfaction. Eternal satisfaction, eternal life. Ito ang tunay na seguridad na matatagpuan natin sa Kanya. So sa pangkalahatan, ang Isaiah verse 34:13 ay isang makapangyarihan at nakaapukaw na talata na malinaw na naglalarawan ng pagkatiwangwang at pag-aabandona sa darating na mga bansa bilang resulta ng kanilang kapalaluan at kasamaan, no? Ang daming didebate pero wala namang sense, no? So mas maigi na lang na tayo ay magmahalan, magbigayan at papurihan ng Panginoon, no? Kaysa yung maghamakan tayo, alipustahan tayo, no? So again, ang Diyos, no? 1 Corinthians 10:31, ano man ang ating ginagawa ay mapagbigay ng kaluguran sa Panginoon at siyempre yung pagpupuri natin sa Kanya. So ang talata ay nagsisilbi rin bilang isang makapangyarihang simbolo ng pinakahuling kapalaran ng lahat ng bansa. Hindi lang po ng Edom, no? Kundi lahat ng makalupang kapangyarihan at kayamanan. Na sa uli ay masasakop at kakainin ng mga puwersa ng pagkabulok at ilang. So, again mga kapatid, lahat ng mayroon ka ngayon, saglit lang yan. Tandaan natin, what we sow, we reap. Hindi natin mamamak ang Panginoon. Hindi natin malilinlang ang Panginoon. No? Pwedeng sarili mo pa malilinlang mo. No? Niloloko mo lang sarili mo, pero ang Diyos hindi mo maloloko. So again mga kapatid, isang palaala na tayo ay patuloy na manumbalik, sumunod at mamuhay ayon sa kanyang kanyang kalooban. At wala nang higit pa sa lahat, kundi ang pagsunod at pananatili natin sa pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. So yun lang po mga kapatid sa ating talakay ngayon. Bukas ay 15 at 16, 14 at 15 tayo bukas, no? So sa ngayon, diyan po muna natin pinuputol ang ating pag-aaral ng talakayan
So, tama-tama po tayo muli sa ating panghuling panalangin. Samahan niyo po ako. Ama, maraming salamat po sa patuloy na biyaya ng karunungan, kalakasan at buhay. Ikaw lamang po, Ama, ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Wala kami, Panginoon, kung hindi mo ito papahintulutan. Itong pag-aaral namin, itong pagbabahagi namin online. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng opportunity na kayo mapaglingkuran at maitaas. Ikaw lamang po ang palaging sentro nito, Panginoon. Ang aming patuloy naming pagsunod at pananampalataya sa iyo, pagtitiwala sa iyo, ay ito po ay biyaya mo, Ama. Wala po kaming ambag kahit sa anumang ginagawa namin dito. Ama, gamayin niyo po ang bawat isa, ang mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, ay bigyan mo sila ng pagkakataon, Ama. At patuloy niyo po kaming gamitin bilang instrumento. Gabayin niyo po ang pamilya ko, ang mga mahal ko sa buhay, ang Touching Lives Christian Church, ang buong kongregasyon, at lahat naman naka-join sa gabing ito. Kayo po ang patuloy namin itinataas at pinaparangalan. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So maraming salamat po mga kapatid. Siyempre, Pastor Dom, Sister Irene, Pastor Nanding, siyempre sa mama ko, si Ate Rose, at sa lahat po ng mga hindi ko na nabanggit. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Bukas po ulit tayo magkita-kita. 6 p.m. ulit. So 6 p.m. na po ang ating schedule. Verse 13 and 14 and 15 bukas. So yun lang po. Maraming salamat. Sa Diyos lang papurit parangal. God bless. God bless. See you. Bye-bye. Bye-bye.